Ano masasabi mo dun sa sinasabi ng mga Marcos vlogger na si BBM daw ang bayani sa pagbulgar ng mga korupsyon? Sabi po yan ng mga Marcos vlogger. Hindi siya bayani dahil isa siya sa mga korap na nagnakaw ng pera ng taong bayan. Kami mga Ilocano, isinusukan na namin siya. Pero sa totoo lang, love namin siya in the beginning. Pero sa totoo lang, kung meron kang girlfriend at niloloko ka niya, may kipag-break ka ba o hindi? Lahat ng mga Ilocano nakipag-break na kami sa kanya at itinatakwil na namin siya. Ayaw na namin siyang maging leader. Attorney, baka sumapay nung Monday nag-file at bakit ngayong araw lang? Siyempre Parang hindi tayo naunahan. Yun ang mga napaghandaan ba natin yung ginagawa nila na inunahan tayo para i-technical yung mga pag-file natin at maharap? Diligent kami. Yung nag-file ng Monday, hindi magaling kaya mabilis gumawa. Kung bulok talaga ang complaint mo at mahina kang abogado, hindi ka marunong mag-attach ng mga dokumento, ebidensya, ng maayos na videos at mga proof ng iyong mga allegation. Ang bilis mo talaga ang gumawa. Pero wala kang kwentang abogado. Ang isang abogado na magaling, matagal magprepara para high quality assure ang impeachment. Kaya nag-file kami agad-agad this week at medyo natagalan ng ilang araw. Yung difference ng several days between filing ng Monday at yung file namin kahapon, ang laking difference ng quality. Nakita nyo naman, maleta versus sa ilang pages lang na final ng Monday. So last year po ba napaghandaan nyo na po ang mag-file ng impeachment or nitong January lang? Pwede pinaghandaan na natin yan simula pa lumabas yung unang issue na involved si BBM sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Dahil obligasyon po ng bawat Pilipino, once nakita mo ng iyong leader ay nagnanakaw ng pera, i-avail mo dapat ang sarili mo sa binibigay ng konstitusyon para siya ay matanggal dahil hindi tayo pwedeng magtiis na pamunuan tayo ng mga magnanakaw. Kung anumang avenue ang ibinibigay ng konstitusyon para tanggalin ang isang korap na leader, kailangan nating gawin. Kaya handang-handa kami para sa impeachment na ito. Kaso nga lang, pinurnada tayo kahapon. If ever, attorney, ever talaga na gagawa talaga sila ng maraming technicality. So, maaasahan natin na itong reklamo natin mapupunta na sa Supreme Court. Sabi ng mga kasama ko kanina, seryosong kinokonsidera namin. Pero, Solskjaer, yung deputy mo, lalo ka na BBM, kabahan na kayo. Yes. Dahil hindi kami titigil at hahabulin namin kayo. Kami, yung grupo namin, kami yung tipong hindi nagpapatalo. Kilala nyo kami. Yes, attorney. Mabuhay! Reklamo, tinanggap na yung 4 na pirasong papel. Dahil kurang silang lahat! Yes! Attorney, Ate Melby po, merong press con kahapon sa Malacanang at ayon kay Claire Castro, anya, ang mga inabila niyo daw po ay story weaving. Ano po yung reaction mo doon? Story weaving, sila actual na dinemonstrate na nila video live exclusive mula sa camera ng isa sa mga complainant. Sila na mismo ang nagdemo ng kanilang kasamaan at kakurapan at mga katiwalian malinaw sa House Rules, sa Constitution na dapat tanggapin as a matter of course, ministerial duty ng Secretary General's Office ng House of Representatives na tanggapin ang complaint for impeachment against kay BBM. Bakit hindi mo tinanggap? Wala kang dahilan. Ang sinabi lang, wala daw siyang authority. Idol ang authority mo. Nasa batas. Baka yung stamp attorney dala-dala ni Secretary General. Dala-dala yung sa bakasyon, attorney. Okay. Walang yebo. Yeah, pare! Attorney! Isa pa. Isa na lang. Attorney, sa tingin po ninyo, may patutunguhan kaya ang ginagawang pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador Ping Lacson? Merong patutunguhan hanggat hindi tayo sumusuko. Yes. Tandaan natin mga kababayan, ang kapangyarihan sa ating lipunan ay nasa sa atin lamang. Kaya huwag tayong tumigil na magsalita at isiwalat ang kanilang kabulukan para maudyukan ang ating mga representatives sa Senado, sa Congress at sa mga nag-occupy ng ating mga public office na sundin kung ano ang gusto natin. Kapag once tumahimik tayo, hindi na rin aandar yung Blue Ribbon. Hindi na rin paandar rin ng impeachment. Pero kapag sabay-sabay tayong sumigaw na dapat managot ang lahat ng nagnanakaw sa ating bansa, mapipilitan silang sundin tayo at dinggin ang ating damdamin dahil yan ang obligasyon nila sa atin. Yes! Message lang po, BBM! BBM, I love you, Marie, but get out! I love you pa rin, Ahasa namin sinasabi, mali, iligal, at labag sa ating saligang batas. Malinaw na pong sinabi ng Korte Suprema tungkol dito, marami ng desisyon, ministerial
ang pagtanggap ng Secretary General at ito po ay dadalhin sa Speaker's Office. Speaker's Office ibibigay sa plenaryo na kung saan ito po ay ilalagay o pag-uusapan sa Committee on Justice. So with that, nandito po yung ating mga abogado to discuss in particular. Siguro yung hindi natin masasabing exhaustively, dahil na naman po ito sa mismong hearing, pero i-discuss yung grounds for impeachment na i-final po natin. Alam nyo, maraming nagtatanong, sinasabi nila, ano ang endgame? Ano ang nais ninyo? Bakit kayo nag-file sa Pangulong Bongbong Marcos? Sila po siguro kumisan parang so president that we filed. But actually, kami ang nagugulat. Kami ang nasusurprise dahil hindi ba responsibilidad ng bawat Pilipino na malaman yung kurakot na nangyari, yung korupsyon na ginawa, yung mga paglabag na sa ligang batas ng opisina ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino, bawat isa sa amin, at ito rin po ang aming pananaw. Ang impeachment complaint, ang tanging proseso ng bawat isang Pilipino, wala nang iba. Each of us, individually and collectively, the only chance to file a case against the President is through an impeachment process. Hindi ka pwede mag-file sa Ombudsman, hindi ka pwede mag-file sa Presidente ng isang kaso, kung hindi sa impeachment process lamang. So with that, I'd like to present the lawyers who will be discussing the grounds for impeachment. I will first give the mic to Attorney Jing Paras. I just want to add, no? Alam mo kasi, the responsibility of the President is overwhelming. Maraming nagsasabi, the sector or even the people around him are saying, si Presidente ang nagpapaimbestiga. But kami, sa grupo namin, we don't believe na siya nagpapaimbestiga. Ang belief namin ay siya ang mastermind. Siya ang numero uno na kurakot sa bansa natin. But how do we make him accountable? He is immune from suit. We cannot file a case against him in the Ombudsman. The ICI is under sa kanya. Hindi pwede mag-imbestiga sa kanya. Sa Senate, there is a separation of power. So, ang tanging lamang na binibigay ng ating saligang batas na mananagot ang Pangulo is through an impeachment. Kaya po, pinag-isipan namin na ito na matagal. We have come to the ultimate decision na dapat mananagot si Marcos dahil siya ay maraming ginagawang kabulastugan sa ating bansa. And this is through the impeachment. Pero nangihinakit kami dahil mukhang hindi kami pinagbigyan ng karapatan na magiging impeacher, which is enshrined in our Constitution. So that is why we are here today. Maraming po salamat. Okay, so for the first part of the complaint of the impeachment article, I'd like to turn the mic to Attorney Manny Luna. Just a background, Attorney Manny Luna was one of those also who filed against Chairman Andy Bautista during that impeachment process along with Jing Paras and Attorney Topacio. Attorney Manny? Yeah, just a little correction. I was the counsel of the two patriotic Filipinos, former Congressman Jing Paras and Attorney Ferdy Topacio in the successful impeachment of former Comelec Chairman Andres Bautista. Napa-impeach namin siya. That was very historic. Now, we proceed to the impeachment complaint. First and foremost, gusto natin sabihin na ang aming complaint is a people's complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay complaint ng Pilipino na naghihikahos. Pilipino na dinaya at pinagkait ng magandang kinabukasan. Pilipino na ninakawan ng pera. So the first ground namin is itong fiscal irresponsibility of the President. I would like to state the first ground. The respondent
Ferdinand R. Marcos Jr. culpably violated Article 7, Section 22 of the Constitution in recommending and program appropriations and not vetoing increase and program appropriations in the General Appropriations Act of 2023. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo, yung program appropriations cast a big shadow on the budget since 2023, kasama yung 2024 and 2025. Dahil ito ay walang clear financing sources, sa palagay namin, unconstitutional ito. In fact, there's a pending petition in the Supreme Court that calls for the declaration of unconstitutionality ng ang program appropriations. Ang problema dito, noong 2023, 588 billion pesos of taxpayers' money ang hindi binito ng ating Pangulong Marcos Jr. At ito ay isa sa mga pondo na naging source ng kickbacks. In a recent exchanges sa Senate, kinumpirma no less than Senator Sherwin Gatchalian through his interpellation of Senator Chis Escudero, former SP ng Senate, na mula 2023 hanggang 2024 up to 2025, yan ang pinakamalaking anomalya sa flood control na nangyari. Can you imagine 588 billion hindi man lang binito ng ating Pangulo? This is unconstitutional. Bakit? Ang program appropriations ay walang source of financing. Sa Constitution, required po under Article 7, Section 22 na ma-identify yung sources of financing. Kaya itong program, mula sa simula, nagiging grab-prone ito, naabuso eh. In fact, PCIJ has termed it as a source of misuse of funds. Even Rappler and other media organizations and business experts. Kaya ito ang unang ground namin against the President. He culpably violated the Constitution, Article 7, Section 22, for failing to veto the program appropriations and for recommending program appropriations in the 2023 National Expenditure Program. Thank you po. Thank you so much, Attorney Manny. February 27, 2024, 462 million. Pebrero pa lang. Wala pang ang revenues. Ito na po. Ang program allocation, hindi na ho makakailan ng Presidente kasi siya mismo ang kasama para sabihin may extra revenue at i-release niya ang pondo para dito. Ito po ang kopya ng buong GAA na kung saan pinagbatayan ang release ng program allocation. And again, as pointed by Atty. Manny Luna, lahat galing, lahat napunta o karamihan, majority, flood control. Ang aking pong topic, based on the impeachment complaint, is the health, yung Philippine health insurance, yung ating pong PhilHealth. Again, nirelease po to ng ating gobyerno, 89 billion, mabuti na lang, nahinto ng Korte Suprema at 60 billion lang ang napunta doon sa National Fund. Another fund is the PDIC. Yung PhilHealth to, kung titignan nyo ang history ng PhilHealth, nauna po yan nung ginawa ni GMA, nagkaroon with cooperation din LGU para sa mahihirap. Noong umupo si Pinoy, in-expand niya ang mga benefits ng mga mahihirap. During the time of President Duterte, ginawa rin niyang universal healthcare. Kaya po, ang pondo ng national government every year, on average, 80 billion, nagbibigay tayo sa PhilHealth. Pero yan ay kontribusyon ng bawat isa dito. Yung kontribusyon ng national government para tulungan ang senior citizens at ang mga mahihirap. Kinuha ang pondong ito na 89 billion na nahinto nga po. At again, sana punta yung pondo. Napunta sa mga priority, sa mga high kickback, ang program, high SOP, no, na mga proyekto, yung flood control program. Kasama ho ang PDIC. Ang PDIC ay dapat
insurance ng bawat Pilipino sa bangko. Pag nag-relay ka ng pera, nagsara ang bangko, alam mo, mayroong babalik na pera sa iyo. Kinuha din ang 107 billion at nilagay sa national government funds. Ito ay isang malaking paglabag, hindi lamang sa saligang batas, hindi lamang sa batas ng PhilHealth, sa universal healthcare, kundi pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino. Di ba sabi ni Dr. Martin Lianzon, imbis na expand mo ang PhilHealth program na sa ibang bansa, Tony Lianzon, ang sinabi niya, imbis na expand ninyo ang PhilHealth na katulad ng ginagawa ng Singapore, Japan, Korea, 10% lang ang kontribusyon ng kahit sino sa mamamayan nila. Kahit na maluba ang sakit. Eh dito sa atin, almost 40, 50, 60%. Pag nagkasakit ka, wala halos nakukuha ang benepisyo. Yan ang tingin namin pinaglabag, ang ginawang paglabag ng ating Pangulo. He was involved in the transfer of funds at paggamit ng funds na to para sa mga flood control at high kickback projects. So with that, we go to point number 3. Yes, yung rider na ginawa ng Kongreso. Yes. Alam mo, ang unprogrammed funds kasi, hindi yan kasama sa budget. Because under the law, sa Constitution, yung National Expenditure Programs, present ng Pangulo yan sa House of Representatives. Ang definition yan, it is a program of expenditures and source of revenue. So, yun yung debt at magiging GAA. Pero sinaksakan nila ng unprogrammed fund. Ang unprogrammed fund, it does not belong to the definition of the budget. Kaya, it is, at saka parang binigyan ng poder ang presidente na siya nang mamamahala sa pag-dispense or pag-disperse ng unprogrammed fund. It is considered as undue delegation of legislative power. So, yun po is unconstitutional. So, yun po ang isa sa mga issue dyan. Okay, yung rider, binabangitan ni Atty. Manny Luna, yung sinabi nila, if there are excess funds, pwedeng gamitin. The President signed a GAA, the rider was there. Ito yung rider na ginamit na provision to transfer the funds of PDIC and the health fund. So unang namin punto, yung fiscal violation as pointed out, yung diversion of funds ng healthcare at saka ng PDIC. Yung pangatlo po dyan, and kasama po yan sa mga ebidensya namin, alam niyo ko marami tayong mga proyekto na dapat isagawa. Pero isa na lang ang ipo-point out ko, yung pong Metro Manila Subway. Ito sana ang isa sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Pero dahil ang pondo, ang ginawa nila, baliktad naman to. Yung isa, kinukuha yung pondo, nilalagay sa program. So for 3 years, more or less 1.5 trillion ang nilagay. Ito naman, ang program allocation. Yung pangalawa naman, kinuha yung nasa pondo ng ODA, inilagay naman sa program. So yung Metro Manila Subway na dapat may pondo taon-taon, binabawasan nila, nilalagay sa program allocation. Because of this delay, combined 6 projects including the Panay-Guimaras Road, ang penalty na po natin, sa Metro Manila Subway pa lang, 100 billion na. Ang projected penalty natin of all the projects is about 200 billion. Dahil kulang ang pondo natin. And more importantly, delayed na ho ang project. So si BBM will not be able to sign or to inaugurate the subway, Metro Manila Subway, that we hope to have in 2020. So with that, we go now to the personal integrity and drug use. So may I call on Ms. Cathy Binag to expound on this. Magandang hapon na. So, naway busog naman kayo kahit papano, no? Basically, ang tagal-tagal na hong nananawagan din ng lahat ng mamamayan. Ever since 2024, lumabas po ako ng late 2020, mid-2024. Ako yung nagsabi, may problema po sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin.
Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000 na sabi niya na nakita niya at ginagawa na nila. Then when he was signing the GAA, also, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, binasa niya, and sinabi niya, I didn't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran from PhilHealth sa lahat po, ang program funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PDIC nga, nako, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat po tayo, pag tayo na nag-aano sa bangko, yan po talaga yung ginagawa natin. No? So ngayon, with all that, makikita niyo po doon na may problema ho, na wala ho siya sa sarili. And I think talaga, talaga po, gumagamit siya ng pinagbabawal na droga kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita niyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema na gumagamit siya ng droga. Nung rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap po nun bilang kapatid para sabihin mo yun publicly. At sasabihin ng iba, bale wala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte aligned kami. Alam nyo, kahit sino ho ang kumontra sa Duterte aligned na yan, na ay kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte aligned. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap. Eto pa rin. Yan, history of cocaine and marijuana, use of President Ferdinand Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Anong reaction? Wala, di ba? Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So saan tayo pupunta? Di ba? Para wala siyang alam. Sinabi ni, isipin mo ha, si Congressman Toby Tiangco, sinasabi niya, sabi daw ng presidente, kay Saudi ko, at saka kay Martin Romualdez, ilang bahay pa sa Forbes, ilang caviar pa kakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niya yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Yun. Anong narinig ko kay Amy? Ayun, same. Yun na, narinig ko kay Amy, na nagdodroga siya. Sino yung mga kasamahan niya, na sobra siyang gumuna sa drugs. Meron pa nga na minsan daw na parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan. Dagang ko lang yung sinabi ni Cathy. The two of us were in the rally. She was one of the speakers. Siya nagsalita bago si Senator Amy. I was at Quirino Grandstand. Nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bailed all dito sa alleged drug use, cocaine use, and marijuana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po. She was close to tears when she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged cocaine and marijuana use. At ito ay labag, a betrayal of public trust because she executed an oath of office upon assumption of office, di ba? Wherein, isa sa mga sinabi niyang commitments doon is to faithfully execute the laws. Ano yung batas na nilabag ni President Ferdinand Marcos in using drugs, allegedly? The Dangerous Drugs Act. Bawal ang paggamit ng marijuana at ng cocaine. These are dangerous drugs. And being the chief implementer of the law, he should not have been doing that or engaging in that. So you see, doon pa lang may betrayal of public trust.
That is very demoralizing to our people because how could you fight drug addiction, drug importation, drug trading, drug sale, etc. kung ang mismong Pangulo ay naakusahan? We are not saying na totoo na yan. That's why may challenge sa kanya para mag-submit to a hair follicle test. Hanggang ngayon ayaw niya. Sinasabi niya hindi daw yan connected sa public trust. Yan nga, very much connected sa public trust eh. Public office is a public trust. When there is doubt on your capacity, you have to submit. Incapacity yun eh, yung paggamit. Kaya yan po ang aking reinforcement doon sa sinabi ni Cathy. Tama yun. Attorney G, you want to talk? Just an addition. Alam mo, galing mismo sa kanyang kapatid, kay Amy. These are personal knowledge of the use of cocaine. Ang galing mismo kay Amy, sinasabi niya na makaka-apekto ito sa administration. Nagkikita niyo ba si Marcos pag nagsasalita? Ang tingin namin, pagka hindi nakargahan ng drugs, gumagano siya, maski doon sa Dubai, siya. Tama ba yan? Is that an honor is it an honor to our country na mapapahiya ang isang Pangulo? Kaya nga, sa security naman, delikado din tayo sa security dahil kung hindi nag-isip ng mabuti ang ating Pangulo, baka mapinsala ang bansa natin. So, that's the reason why we raised the issue of his drug use as part of the articles of impeachment or charges. Meron akong dadagdag. Yes, Attorney Garcia. Yung, Attorney General Garcia. Yung pong mental health ng ating Pangulo, pwedeng ma-consider na serious national security concern. Alam po ninyo, pag gumagamit kayo ng droga, lalo na kung matagalan na, ang epekto po ng cocaine is magsishrink yung brain mo eh. Kaya pagka nag-shrink na yan, nagsisimula ka na mag-hallucinate, iba na yung pag-iisip mo. Kaya yung mga drug addict, kung sumaksak yan, 75 tons, 85 tons, kasi ang tingin niya doon sa sinasaksak niya, Diablo, buhay pa. Kaya samantalang patay na. Yung ganong klaseng hallucination. So what we're saying is, meron kasing issue sa kanya about prolonged continued drug use. So he owes it to the people. Pinapakiusap natin ito sa kanya noon pa. Patayin niyo po yung issue about you being galing matawag no? Drug addict, yeah. Okay. Kill the issue. Simple lang naman po yun eh. May hair follicle test ka. Alam niyo po ba kung bakit hair follicle test? Hindi ko to sinasabi no kasi baka manay pagpakagulit. Yung kasing paggamit natin ng droga, naka-record sa buhok natin. So yung mga mahahabang buhok dyan, mas mahahaba ang record yung gano'n kayo kumamit ng droga. The history, your medical record on your drug use is recorded in your hair. So yun po yun, kaya sabi natin, hair follicle test. Kasi nandyan yung history mo kung gano'ng katagal ka nang gumagamit. So Thank you. kaya po hair follicle yung hinihingi natin. So, Thank you, Gen. sige po. Thank you, General Garcia. Anyways, General Garcia will be discussing another topic extensively after this. But for now, yung fourth point po natin is on monetary graft and kickbacks. And may I call on Vice Mayor Attorney Harold Respicio to discuss this. Yeah! Magandang hapon po sa inyong lahat and thank you so much for coming dito sa aming press con. Ako po si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Tagaluzon, at lahat ng mga kumukontrang elective official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. Hindi totoo na nakampi nila lahat ng mga nakuupong opisyal sa ating gobyerno dahil nandito ako, pinapakita ko yan.
Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final na unang impeachment complaint. Kakaunti. Diskarte nila yun para wala nang maayos na umandar na impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number 1 na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya, sali ako dyan. Dahil gusto nating matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita. Kaya nandito ako para patunayan na merong totoong nangyaring graft and corruption. Ito po ang discussion namin sa aming complaint. Naniniwala ba tayo, meron pa bang doubt na merong malawakang nangyari na nakawan dito sa ating bansa? Inamin na nila, hindi ba? At inamin na rin nila at alam na rin natin na ang grupo nila ang nagnakaw. Si Saldi, si Romualdez, at si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturuan sila. Ngayon, kung nasa korte tayo ngayon, ang question na lang ay yung credibility. Ang credibility ba ni Saldi versus yung credibility ni BBM? Ngayon, ano ang credibility ni Saldi? Kwento niya na lahat yung modus. Yung unprogrammed appropriations, yun ang paraan. Ang pagnanakaw sa budget ng PhilHealth. Nagkasakit si Congressman Jing Paras. Hindi na siya makakakuha ng benefits sa PhilHealth. Yung aking bangko kapag nabankrupt, wala na akong makukuhang pera dahil kinuha na nila yung pera sa PDIC. Kwento na ni Saldi lahat ng kanilang paraan specific. Nagde-deliver ng mali-maleta sa Malacanang, sa Coldspot, 2 billion. Ayun, no, ang daming pera. Bilyong-bilyong salapi ang dinideliver amongst them. Yun yung isang side ng credibility. Ngayon, tignan natin yung isang side ng credibility. Anong sagot? AI. AI daw. Kung ikaw ang musgado, sino ang paniniwalaan mo? Yung kasama sa conspiracy na tinuturo nila ang bawat isa o yung nagpapalusot na mastermind? Alam na yan. Kapag ikaw ang musgado, convicted yan. Kaya ang tanong lamang, ang simpleng question lamang on the ground of graft and corruption dito sa aming impeachment complaint. Maniniwala ka ba kay Saldi? Kapag naniniwala ka kay Saldi at hindi ka naniniwala sa palusot ni BBM, impeach dapat si BBM dahil ground for impeachment ang graft and corruption. Magdagdag lang ako, no? Hindi lang graft and corruption. Yung pagtanggap ng 2 billion per month SOP or 57 billion na kickbacks, allegedly, na diniliver ni Saldi ko sa kanya, President Marcos Jr. that responded in our impeachment complaint, yan po ay violation ng Constitution, culpable violation. I'm referring to Article 7, Section 13. Bawal ang conflict of interest. Bawal kumuha ng kickbacks. Bawal tumanggap ng regalo sa mga transaksyon sa gobyerno. Saan ba galing itong 57 billion or 2 billion per month? Sa mga contractor po ito na may transaksyon sa gobyerno. Yan ang culpable violation of the Constitution of the President aside from Republic Act 3019, Anti-Graft Law. Dalawa po ang kanyang violation dito sa kickback scheme or SOP na sinabi ni Saldi ko. Yung bribery ay kasama na sa graft and corruption, kasama na din siya dito sa Article 7,